Have you ever wondered why every time you step outside, someone's always there? Parang may bantay ka. Yung tipong kahit anong oras ka lumabas, maaga, tanghali o hating gabi, may isang taong laging present. And not just present, watching. Minsan kasi, it starts with a feeling, a gut instinct. Something you can't quite explain but you feel it. That tingling sense na parang may sumusubaybay sa'yo. Hindi siya takot, hindi rin siya paranoia, it's awareness. And awareness, kaibigan, is the first form of self-defense. In this video, let's explore something uncomfortable but important. Yung pakiramdam na hindi ka na lang basta pinapansin, kundi minamatyagan. Because there's a big difference between a neighbor who's just curious and one who's possibly monitoring you. Hindi ito usapang chismis lang. This is about boundaries, safety, and the quiet strength of knowing when to act without letting fear control you. Now, I know what you might be thinking. Baka naman ako lang to. Baka iniisip ko lang. But here's the truth. Sometimes, you feel what you feel for a reason. So let's talk about those subtle signs that your neighbor's behavior isn't just friendly curiosity anymore. And more importantly, paano ka magre-respond sa paraang kalmado, matino, at may dignidad without escalating the situation. Let's dive into the first one. Have you ever noticed how they always appear when you step outside? Like, literal, buhay CCTV. Isang paa mo palang palabas ng pinto, andyan na siya sa bintana, sa gate, sa labas ng bahay nila. Kunwari, nagwawales, naglalakad-lakad, or may kinukumpuni. Pero kung titingnan mo, parang wala naman talagang dahilan para nandun siya. Coincidence? Minsan siguro. Pero kung araw-araw, tuwing lalabas ka, nandyan din siya, then that's a pattern. Ang problema dito, hindi mo agad mapapatunayan eh. Walang CCTV na magtatala kung ilang beses kayo nagkasalubong. Pero ikaw, alam mong something's off. And this is where your awareness becomes your edge. Start by documenting. Keep a mental log, or better, write it down. Tuesday, 7:12 a.m., paglabas ko para sa trabaho, si Neighbor X nasa labas na naman, nakaabang. Not for drama, pero para sa sarili mong clarity. Bakit? Kasi sa stoic mindset, hindi tayo basta nagre-react. Hindi tayo driven by fear or anger. We respond based on facts, patterns, and calm judgment. That's strength. And writing things down helps you detach from emotion and see clearly. Ngayon, let's move to something more obvious pero mas unsettling. Their technology is aimed at you. Let's say you notice na meron silang bagong CCTV. Okay lang yan. Karapatan nila yan. Pero bakit parang lagi kang sakto sa anggulo ng camera, but yung gate mo ang sakto sa line of sight, hindi gate nila? O kaya, minsan may ilaw or flash sa kwarto nila tuwing gabi na parang nagpipicture? Hindi ka sigurado, pero paulit-ulit mong napapansin. And look, we're not saying agad-agad na may masama silang balak. Baka nga hindi. Pero kung instinct mo sinasabi na parang sobra na, then again, write it down. Note the angles, the frequency, the oddities. Take photos from your side if you must. At kung legal sa lugar nyo. Importante lang, huwag ka magpadala sa galit. The moment na binulalas mo agad ang hinala mo without solid base, you lose the upper hand. Tandaan, Stoics act with reason, not emotion. Ngayon, paano mo haharapin to? First, control what you can. Install curtains, privacy screens, motion sensor lights. Hindi para magpakitang may away, kundi para ipakita na alam mo ang boundaries mo. It's not about confrontation, it's about clarity. Ika nga, fire tests gold, adversity tests character.
Yung kalmadong pag-aayos ng paligid mo sends a subtle but strong message. I see you. I'm not afraid. I'm in control. Ang mindset dito, hindi yung nako, bakit ako? Kundi, okay, anong pwede kong gawin? Hindi para makaganti, kundi para protektahan ang peace ko. Let me tell you something personal. May kapitbahay ako dati ganito. Laging nandun. Laging parang aware kung kailan ako uuwi, kung sino ang bisita ko, kung may delivery ako. At first, akala ko friendly lang. Pero nung nalaman niya ang pangalan ng boss ko, kahit di ko sinabi, aba, teka lang. That's when I knew this isn't just curiosity. This is information gathering. Kaya importante rin yung pangatlong sign, which is sneakier. They know things they shouldn't. Like, they mention details you never shared. Alam nila na may bisita ka nung Sabado, kahit never kayo nagkita. O biglang mag-comment sa damit mo. Or sabihin, buti ka pa, late ka na umuwi kagabi kahit hindi mo naman sila nakausap. It's subtle, but creepy. Here's what you do. Observe, then adjust. If they're getting info about you, cut off their source. Gumamit ng blinds. Huwag masyado maingay sa phone sa labas. If needed, secure your Wi-Fi. Don't share personal info with anyone you don't trust, kahit yung mga mukhang chika lang. Pero wag kang magkukumpirma. Don't give them the satisfaction na nape-pressure ka. Smile, nod, change the subject, calm detachment, stoic poise. Laging tandaan, hindi mo kontrolado ang sinasabi o iniisip ng ibang tao. Pero ikaw, may kapangyarihan kang i-manage ang reaksyon mo, ang environment mo, at ang access nila sa buhay mo. Now, the real question. What if all this is true? What if you really are being watched? Here's the answer. You still stay calm. You still stay strategic. Hindi mo kailangan magwala o mag-eskandalo para ipagtanggol ang sarili mo. Minsan, the strongest move is silence with action. Alam mo na yung feeling na parang may CCTV na tao. Laging nandoon tuwing lalabas ka. Tapos may technology sila na mukhang hindi lang para sa security, kundi para masilip ang buhay mo. At kung minsan, nalalaman pa nila yung mga bagay na never mo naman sinabi. Ang tanong, paano pa ito lumalala? Let's talk about the fourth sign. May physical evidence around your property. Ito na yung level na hindi na lang feeling ko, kundi may pruweba na. You step outside and napansin mong may bakas ng paa sa likod ng gate, pero walang dahilan para may tao roon. May nadagdag o nawala sa halamanan mo. O minsan, may gumalaw sa mga bagay na sigurado kang hindi mo ginalaw. Like yung basurahan, yung lock, o kahit simpleng upuan sa labas. Minsan subtle lang, pero pag pinagsama-sama mo, parang may gustong malaman o ma-observe. Hindi mo agad mahuhuli, pero ramdam mong may nanghihimasok sa espasyo mo, and this is where many people either panic or ignore it. Neither is helpful. Ang kalaban mo dito ay hindi lang yung neighbor, kundi ang sarili mong reaction. So anong dapat gawin? Una, protect your peace and your space. Check locks. Install motion lights, kahit simple lang. Pwede kang maglagay ng discreet camera, not to spy, but to secure. It's not about paranoia. It's about prudence. Sabi nga ng Stoics, the wise man prepares for what he cannot predict. Pangalawa, start creating your own evidence. Kapag may nakita kang kakaiba, kunan mo ng picture. Mag-log. Take note of dates and times. Kahit feeling mo maliit lang, kung paulit-ulit yan, it builds a case. Hindi para kasuhan agad, pero para malinawan ka na hindi lang ito sa isip mo. Tapos, eto na ang pinakahuling sign at siguro pinakanakakabahala. Their behavior starts to escalate into obsession. Dati,
chika-chika lang. Uy, ang ganda ng damit mo. O kaya, ang sarap siguro ng luto mo kanina, ha? Pero ngayon, parang sinusundan na yung rhythm ng buhay mo. May unsolicited advice na. O kaya, bigla ka na lang binabanggit sa ibang tao na parang kilalang kilala ka kahit hindi naman kayo close. Minsan, nagiging passive-aggressive pa. Buti ka pa, maraming bisita. O kaya, ang dami mong delivery yayamanin. Joke ba to? Compliment? Sarcasm? Hindi mo na tuloy alam kung pa-cute lang o may deeper intent. This is when you must act not with confrontation but with quiet power. Alam mo na ang pattern. Alam mong hindi ito normal. Kaya ito na ang time to shift from awareness to boundaries. Wala kang utang na paliwanag. Hindi mo kailangang maging rude pero hindi mo rin kailangang maging overly polite. You can be firm and respectful. Limit your interactions. Huwag ka na basta-basta nagbabahagi. At kung nagtanong sila ng masyadong personal, simple lang. Ay, private matter yan eh. Smile. Walk away. Done. Remember, ang stoic ay hindi robot, tao din, nakakaramdam. Pero ang pagkakaiba, marunong tayong pumili kung kanino tayo magbibigay ng enerhiya at kung kailan tayo tatahimik para sa sariling kapakanan. Now, let me ask you something. Have you ever changed your schedule just to avoid a neighbor? Yung tipong imbes na 7 a.m. ka lalabas, ginawa mong 6:30 para lang di kayo magkasalubong. That's already a signal. Your instincts are speaking. And it's okay. Hindi ka mahina. In fact, it takes a certain strength to adapt calmly without creating war. Kaya kung nararamdaman mong nai-invade ang privacy mo, this is your cue to disrupt predictability. Routine is comforting, pero pag predictable ka masyado, mas madali kang i-monitor, so switch it up. Vary your walking hours, move some habits indoors, change parking spots if you can. Again, not out of fear, but out of wisdom. Isipin mo na parang chess. Hindi mo kailangang galit ka para mag-isip ng strategy. Hindi mo kailangang mag-announce ng move para gumalaw. You just act calmly, decisively, with dignity. Sa Stoicism, we don't seek control over others. We control what we can. Our space, our choices, our reactions. That's real freedom. Kapag na-master mo yon, kahit pa may tao diyan sa tabi-tabi na sinusubaybayan ka, hindi na nila kayang pasukin ang pinakamahalagang territory, ang peace of mind mo. And here's the thing. When you respond with calm consistency, people notice. Kahit hindi mo sila harapin, ramdam nila. Hindi ka madaling guluhin. Hindi ka basta-basta matitinag. So if you're dealing with someone like this, tandaan, you don't owe them your energy, your explanation, or your peace. Kalmado ka, nag-iingat ka, at higit sa lahat, handa ka. Alam mo, sa dami ng gulo sa mundo, minsan gusto mo na lang ng simple. Tahimik na bahay, konting halaman, mainit na kape sa umaga. Pero pag pati yung simpleng katahimikan mo, parang may bantay na hindi na to normal curiosity. Ito na yung sinasabi nating overstep. Hindi mo lang nararamdaman, nakikita mo, naririnig mo, ramdam mo sa balat. Pero dahil nga tayo ay hindi pinalaki para maging marites o magmarunong, madalas we doubt ourselves. Baka naman ako lang to. Baka OA lang ako. Pero tandaan mo, awareness is not paranoia. It's clarity. And clarity is power. So now that we've seen the signs, anong next move? Simple lang, protektahan ang sarili. Hindi sa pamamagitan ng gulo, kundi ng strategic calm. Kapag nakaharap ka sa isang sitwasyon na parang inaabuso ang tahimik mong mundo, tandaan mo to, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magalit para manindigan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, the best revenge is to be unlike him who performed the injury. Let's break that down.
Kasi ang ibig sabihin niyan, hindi mo kailangang bumaba sa level ng taong sumusubaybay sa'yo. Instead, you rise. Hindi mo siya kinokontrol. Kinokontrol mo ang sarili mo. Una, siguruhin mong secure ang physical space mo. Kung may camera sila, wala kang control diyan. Pero may control ka sa sariling bakuran. Make your space less exposed. Gumamit ng mga halaman, kurtina, or strategic lighting. Hindi para magtago, pero para piliin kung sino ang may access sa'yo. Kung dati open ka sa lahat, baka panahon na para piliin kung sino lang ang pwedeng lumapit. Hindi yan pagiging masungit. Yan ang tinatawag na discernment. Pangalawa, protect your digital life. Baka iniisip mo, hindi naman ako sikat? Bakit ako ihahack? Pero hindi mo kailangan maging artista para maging target. Baka may neighbor na tech-savvy. O baka curious lang talaga sila sa schedule mo, sa deliveries mo, sa galaw mo online. So check your Wi-Fi. Secure your passwords. Huwag basta-basta nagpapakabit ng app na hindi mo alam ang access. Even something as simple as turning off location sharing on social media, malaking bagay yan. Kasi minsan, hindi nila kailangan sumilip sa bahay mo. Tayo na mismo ang nagsisiwalat. Maging mapanuri, maging maingat, pero huwag mawalan ng tiwala sa sarili. Kasi eto ang totoo, minsan kahit anong ingat mo, hindi mo talaga makokontrol yung ibang tao. May mga taong sadyang lumalampas sa linya, either dahil sa insecurity nila, boredom, or sadyang may pagka-control freak. Pero kahit ganun pa sila, may isang bagay na hindi nila makukuha ang dignidad mo. Kahit i-monitor ka nila, hindi ka nila kayang pasukuin kung ikaw mismo ang bantay ng sarili mong kapayapaan. At dito pumapasok ang tunay na stoic mindset. Hindi mo kailangang ayusin ang mundo para gumaan ang loob mo. Inaayos mo ang sarili mo at kusa mong nakikita ang ayos kahit magulo ang paligid. Minsan may magsasabi, kung hindi mo sila harapin, hindi sila titigil. Pero ang totoo, hindi lahat ng laban dapat harapin ng diretso. Some battles are won in silence, in distance, in consistency. If their behavior escalates, you escalate your boundaries. Document everything. Keep your cool. If necessary, speak with an authority, but do so with facts, not with rage. Kasi pagkalma ka, mas pinapakinggan ka, mas credible, mas may bigat ang boses mo. At kung dumating sa punto na kailangan mo ng i-cut ties or iwasan totally, do it without guilt. Hindi mo responsibilidad ang feelings ng taong hindi marunong rumespeto. Hindi mo obligasyon maging nice sa taong naninira ng katahimikan mo. Your peace is not up for negotiation. Isipin mo to, ang stoic hindi siya bitter, hindi rin siya passive. Ang stoic marunong maghintay ng tamang timing, marunong tumimbang, marunong pumili kung kailan kikilos at kailan mananahimik. Pero hindi siya duwag, hindi rin siya tanga. Siya ang taong tahimik pero buo. At kung ikaw to ngayon, yung feeling mo inaabuso ang space mo, sinasakal ang routines mo, sinusubaybayan ang galaw mo, let this be your reminder. You are not overreacting. You are not crazy. You are aware. And that awareness is already step 1. Ngayon, hawak mo na ang second step, clarity. Dito mo napipiliin kung paano mo babawiin ang kapayapaan mo. Hindi mo kailangang ibalik lahat sa dati. Pero pwede mong baguhin ang daloy. Pwede mong i-reclaim ang boundaries. Pwede mong sabihin, hanggang dito ka lang. Let's leave this conversation with something to reflect on. You don't need to be loud to be powerful. And you don't need to explain your peace to anyone who doesn't respect it. Now, kung ikaw ay may ganitong experience o may kwento ka na parang ganito rin ang nangyari, share mo sa comments. Baka yung experience mo makatulong sa iba. And if may kilala kang dumadaan sa ganitong sitwasyon, send mo sa kanila tong video.
Malay mo, ito na yung wake-up call na kailangan nila. At kung gusto mo pa ng ganitong kwentuhan, yung real talk na may halong karunungan, practical tools at konting topic sa balikat, like this video, subscribe, and join our community. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang mahalaga ang knowledge, mas mahalaga ang inner strength. And you've got it. Kahit hindi mo pa nare-realize, nandun na yan sa loob mo. Alagaan mo, palaguin mo. At kung kailangan mo ng paalala, babalik ka lang dito.